Tapos na po tayo sa aklat po ng Ephesians, sa series po nating na sa Book of Ephesians na pinamagatan po nating Grace to Each One. So pag-aralan po natin ngayon, bilang pagtatapos, last Sunday na po kasi ng buwan ng July. So nakakabitin naman kung magsisimula po ulit tayo ng panibago. So i-summarize po natin mga kapatid. Pag-aralan po natin ngayon, ang mensaheng Our Realities in Christ from the Book of Ephesians. Ibig sabihin mga kapatid, ano-ano po, o dadaanan lang po natin ng ilan, kasi tatakamin ko lamang naman po kayo para kayo rin po mismo ay mag-research at mag-aral sa aklat po ng Ephesians. Ano-ano po yung mga mababasa po natin sa aklat ng Ephesians na sa atin na talaga. Nasa iyo na yan. Walang makakaagaw niyan sapagkat permanente nang ibinigay sa iyo dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Daanan po natin ang ilang realities na ito in Christ. Layunin po ng mensaheng ito na ipaalala po sa atin ang mga katotohanan ng kung sino na tayo kay Kristo at kung ano na po ang kaya nating gawin. Sabihin mo natin, sino na ako kay Kristo? Ano na ang kaya kong gawin? Yan. Dahil sa pakikipag-isa po natin kay Kristo. No? Kaya naman, titingnan po natin sa aklat ng Ephesians ang ilang phrases na in Christ, in Him, in the Beloved, in the Lord, in whom, through Christ, through Him, from whom, of Christ, of Him, with Christ. Of course, hindi po natin lahat madadaanan. Tingnan lang po natin yung iba. Ano mga pagpapala na madidiskubre po natin na nakaugnay po sa mga phrases na ito, sa mga nakadugtong sa in Christ, in the Beloved, in the Lord. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo na yun. Okay? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong ipapaagaw. Amen mga kapatid? Sa atin na po yun. Pananampalatayanan po natin dahil ang tawag po sa atin mga mananampalataya. Hindi naman po tayo tinawag na magdududa. No? Ang tawag po sa atin, mananampalataya. Therefore, kung ano man ang sinabi ng salita ng Diyos na sa'yo na yun. Panampalatayanan po natin, angkinin po natin, ipamuhay po natin ang mga ito. Now, sinabi ko nga po, hindi po natin titingnan ang lahat. Tatakamin ko lamang po kayo. Umpisa na po natin mga kapatid. Yung phrase na in Christ. Okay? Yung phrase na in Christ. Alam niyo po, sa phrases po na in Christ, in Him, in the Beloved, in the Lord, in whom, ang preposition po na in, sabihin nga natin in, nagpapakita po ito ng isang malalim at personal na relasyon kay Kristo na naghahatid ng pagbabago. Pag sinabi po nating in, actually, una, geographical location po yan eh. Parang, in the Philippines. No? So pag may nagtanong sa'yo, where is BGC? Ano sagot? It's in the Philippines. So, in what country is BGC? No, in the Philippines. Parang sinasabi po natin na BGC is located in the Philippines. So pag sinabi ho natin in Christ, location yan si Kristo. Ang isang tunay na mananampalataya na kay Kristo na. Sabi mo nga sa katabi mo, ako'y na kay Kristo na. I am geographically located in Christ. I am not in hell, I am not in Satan, I am not in the world, bagamat physically, nandito ako sa sanlibutan ito, but I am located in Christ. Pag sinabi natin, in the cabinet, nasaan yung munggong tira natin? No? Sa tanghalian kanina, it's in the cabinet. Sabi ng mga kabataan, bakit naman in the cabinet? Hindi, mga matatanda kami. Alam niyo po yung mga lalagyan natin noon ng mga ulam na mayroon pong screen para hindi po langawin. Yung mga tirang ulam nilalagay po sa cabinet. Gusto mo magbahaw? O sige, nandiyan ang kanin. Pero nasa ng munggo? In the hindi ko lang alam kung anong tawag po doon. Cabinet nga ba? Paminggalan? Banggerahan? Ano? Alam ko may gera ngayon sa Thailand tsaka sa Cambodia. Banggerahan. So anyway, it's in there. Located doon sa loob na yon. Pero pag sinabi ho nating in, mga kapatid, it is more than that. Bakit? Nagpapakita po ito kasi ng spiritual union. Sabihin nga natin, spiritual union. So pag sinabing in Christ, you are spiritually united with Christ. You are identified with Christ. Nakikibahagi ka bilang isang Kristiyano sa life, death, and resurrection ng ating Panginoon. Tingnan na po natin ito, yun, nandun na. Ephesians chapter 1 verse 3, isa po sa favorite verses po natin.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing. Ano daw? Ano yung last two words? In Christ. Basahin nga natin yung naka-bold. Sabay-sabay natin basahin. God has blessed us with every spiritual blessing in Christ. Ano po? Tayo daw po ay pinagpala na, pinagkaloob na ng Diyos sa atin ang lahat ng kailangan natin na may kinalaman po sa buhay at kabanalan. Ano po? So yung pong mga mamamasahe po bukas, yan po ba ay issue ng kabuhayan? Yun po bang magtatrabaho bukas, yan po ba ay issue ng buhay? Parang wala tayong kausap. Yun ho ba magtatrabaho bukas, yung magnenegosyo bukas, yung papasok bukas, issue ba yan ng buhay? Sabi po ng ating talata, God has already blessed us with every spiritual blessing. Pinagpala ka na sa pagtatrabaho mo bukas. Kung ikaw ay papasok, estudyante ka, hindi ko alam kung may pasok ang mga estudyante. Kanina tinanong ko si Jemay, Jemay, how was your week? Tumawa si Jemay, sabi niya, wala po kaming pasok. Bakit? Kasi nga yun ang week niya. Sabi ko, that was your week. Wala kang pasok. Pero kung merong pang matrikula, issue po ba yan ng buhay? Yet, sabi ng salita ng Diyos, God has already blessed us. Yung po mga mag-asawa na hindi po hindi po pagkakaintindihan sa oras na ito, issue po ba yan ng buhay? Yes. Sabi ng salita ng Diyos, God has already blessed us with every spiritual blessing, pero kanino? In Christ. Ano po? Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 3, we have been given with everything we need for life and godliness. Kaya nga, ipinangako na po ng Diyos that He will supply all our needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Philippians chapter 4 verse 19. Tingnan niyo po. Sabi ni Lord, He has already blessed us. Tapos na. And yet, sabi ng Philippians 4:19, and God will supply. Future. Ano po? Paano ka nakatitiyak that God will supply all your needs? Because God has already blessed you. Amen? Doon pa lang sa tinapos na gawa ni Kristo, pinagpala ka na, kaya pag may pangangailangan ka ngayon, ibibigay ba ni Lord? Yes. Will He supply? Amen. Will He supply according to your goodness? Hindi. Sabi doon, He will supply all our needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Isusupply ng Diyos ang pangailangan mo ayon sa kayamanan niya. Tanong, nauubos ba ang kayamanan ng Diyos? Hindi. Therefore, nakatitiyak ka ba na masusupplyan yung pangailangan mo? Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, wala po tayong kulang. Pagdating po sa mga spiritual needs, pagdating sa kaligtasan, pagdating po sa kapatawaran, kabanalan, katwiran, kalakasan, kagalingan, kapangyarihan, kasapatan, karunungan. Ano po? Kanina lumapit po sa akin kanina Sister Aida, sabi, Pastor, papray niyo po ako. Ano pagpipray ko sa iyo? Bigyan po ako ni Lord ng karunungan. Yun ang pinagpray namin. At tinanggap namin na meron ng karunungan ng kapatid na Aida. Sabi mo sa katabi mo, binigyan ka na rin ng karunungan ng Diyos. Ayan mga kapatid, wala po tayong kulang. Kaya hindi po natin kailangan magmakaawa sa Diyos. Hindi po natin kinakailangan baluktutin yung braso ng Diyos. Sasabihin, Lord, bigay mo sa akin to. Hindi po natin kinakailangan gibain ang pinto ng langit para kahabagan po tayo ng Diyos. Bakit? Sapagkat pag lumapit tayo kay God, sabihin sa atin ni God, abay, binigay ko na sa iyo lahat. Past tense na. I have already blessed you with every spiritual blessing in Christ. So therefore, ang papel na lamang po natin mga kapatid ay manampalataya. Ang papel na lamang po natin mga kapatid ay tumanggap. Tinanggap mo na ba? Tinanggap mo na ba na ikaw ay blessed? Sabihin mo natin, I am blessed. Tinatanggap kong pinagpala na ako. Amen mga kapatid? So our part is to acknowledge every good thing that is already ours because of Christ Jesus. Tingnan po natin yung Philemon chapter 1 verse 5. Dito po kasi tayo nagkukulang mga kapatid, no? Mahalagang mag-renew po tayo ng mind para po tayo yung aso, na example ko na po yun, hinahabol niya yung sarili niyang buntot. Ikot siya ng ikot, hinahabol niya yung sarili niyang buntot. Pero tanong, kaninong buntot yun?
Sa kanya pala. Tumitigil siya pag na-discover niya, akin na pala to. No? So hinahabol niya yung sariling kanya na. Parang ganun din po tayo. Kung ano-ano pong mga hinahabol nating biyaya, pagpapala, pabor, pero sabi ng Panginoon, kay Kristo, ipinagkaloob ko na sa iyo yan. Quit, no? Mag-quit ka na sa paghabol sa iyong sariling buntot. Tingnan niyo po yung sabi ng Philemon, chapter 1, verse 6. That the sharing of your faith may become effective. Paano daw po magiging effective yung pag-share natin ng faith? By the acknowledgement. Sabihin ko natin, acknowledgement. Ng ano? Of every good thing. Na kanino yung good thing? Which is in you. Sabi mo sa katabi mo, good thing is in you. Ay, binabasa natin, di tayo lumalayo mga kapatid ha. Which is in you, pero it is in you because of whom? In Christ Jesus. Ano po? So, ibig sabihin mga kapatid, pinagpala na kasi tayo, ang kulang na lang talaga, acknowledgement. Acknowledgement. Pagkilala po ba mga kapatid na tayo ay blessed na? Pagkilala po ba mga kapatid that there is every good thing that is in me, and this good thing is because I am in Christ Jesus. Again, sabihin natin sa katabi natin, I acknowledge every good thing that is in me because of Christ Jesus. And alam niyo mga kapatid, pag in-acknowledge po natin yun, mas nagiging effective po ang pag-share natin ng gospel. Sabi doon, no, the sharing of your faith may become effective. Bakit? Pag in-acknowledge mo. Pag nag-share ka, mga kapatid, sa isang may sakit at sinasabi mo sa kanyang, alam mo, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, pinagaling ka na. Gaano ka naniniwalang pinagaling na siya? Kasi ikaw ay naniniwalang pinagaling ka na rin. Amen mga kapatid? Kasi sinasabi mong ako mismo ay naniniwala, I acknowledge that healing is mine. Therefore, kung meron ako makikitang may sakit, when I share the gospel sa may sakit na yan, talagang todong-todo at buong-buo yung aking paniniwala at pananampalataya. Bakit? Because my sharing of my faith becomes effective by the acknowledgement. Amen mga kapatid? Kaya kapag kami nalulungkot, no? Pero alam mo, kinikilala mo na ang Diyos ay Diyos mo ng comfort, pwede ka bang mag-share ng gospel sa nalulungkot na yon? Yes. Pero kung hindi mo pinaniniwala ang pinagpala ka, ano naman isi-share mo sa iba? Paano ka mag-share ng pananampalataya? Kung hindi mo naman pala ina-acknowledge that you, the good thing that is in you because of Christ Jesus. Nakuha po natin mga kapatid. Kaya nagiging effective yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Nagiging, yung daloy ng ating mga salita, yung mata po natin nag-aapoy. Bakit nag-aapoy? Kasi nga kitang-kita sa iyo yung conviction na pinaniniwalaan mo talaga itong iyong ibinabahagi. Amen mga kapatid? Therefore, panampalatayaan po natin, no? Pagdating po sa healing ni Jesus, nasa iyo na yon dahil sa mga sugat niya. Pagdating po mga kapatid sa areas ng kasapatan, ng katuwiran, ng kapangyarihan, karunungan, nasa iyo ng lahat mga kapatid. Ang kulang na lang, acknowledgement. Are you acknowledging? If you're acknowledging, then when you share the gospel, it will be effective. Amen mga kapatid? Sabay-sabay nga ho nating sabihin ang faith declaration na ito. Number 1. Una, dahil kay Kristo, nasa akin na ang lahat ng biyaya, pabor at pagpapala. Wala akong kulang at walang nawawala sa akin. Do you believe that? Na-acknowledge po ba natin? Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen. Tingnan pa natin ang isa. Ephesians chapter 2 verse 6. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Another reality in Christ, mga kapatid. Kung paanong kaisa na po natin si Kristo in His death and resurrection. Malino po yun sa Romans chapter 6, verses 3 to 4. Kaisa rin po natin siya in His ascension and in His exaltation. Naging kaisa po natin si Kristo sa kamatayan niya, tapos nilibing po siya. Nung binuhay po siya mula sa mga patay, at siya po ay umupo na-exalt na po siya, gaya ng binasa natin, kasama pa rin po tayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka iniiwan ni Kristo. Kasi nga, in Christ ka eh.
Amen? Ikaw na mananampalataya in Christ, and He is also in you. Colossians chapter 3 verse 4. Si Kristo, Galatians chapter 2 verse 20. Jesus is in you. No? So kailan po nangyari itong pagkikipag-isa nito ni Kristo? Nung tayo po ay sumampalataya sa Kanya. Nung na-born again ka. Colossians chapter 2 verse 12. Nais po ng Diyos na mamahinga po tayo sa Kanya. Marami po kasing mananampalataya, umi-standby sa krus. Ano po ibig sabihin, Pastor? Umi-standby sila sa krus. Ano po ba kasi ang naganap sa krus, mga kapatid? Napatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya lang marami pong Kristiyano, nandun na lang sa krus. Tanong, mabuti po ang krus. Dahil sa pamamagitan po ng krus, tayo po ay napatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Past sins, present sins, and future sins. Tandaan po natin mga kapatid, isang beses lang pong napako si Kristo. Isang beses lang po siyang nagpatawad. Tinignan po ng Diyos ang hilera ng kasalanan ng lahat ng tao. Hanggang doon sa dulo. Lahat ng hilera ng kasalanan mo. Sabi mo sa katabi mo, pati yung hindi mo pa nagagawa. Huwag naman sana, sabi mo sa katabi mo. Pero nakita na ba ni Lord yun? Ikinagulat ba ni Lord, mga kapatid, na magagawa natin yung mga kasalanang nagawa natin? Hindi. Hindi sinabing, teka, magpapako ko sa krus, magpapatawad ako, pero para lang sa mga kasalanang level 1. Pero hindi yung level 3. Hindi yung level 4. Hindi yung nakakagulat. Hindi, mga kapatid. Tinignan po ng Diyos yung hilera ng ating mga kasalanan hanggang doon. Lahat ng tao at lahat ng kasalanan po natin hanggang doon sa dulo, tapos Kanya pong binayaran lahat. Ilang beses? Isa lang. Ano po? Therefore, sapat na po ba yung kamatayan ni Kristo para bayaran yung lahat ng ating mga kasalanan? Sabi mo sa katabi mo, bayad ka na ba? O, di bayad na. Amen? At dahil bayad na, mga kapatid, maraming Kristiyano po, tumambay ngayon dun sa krus. Pero tanong, si Kristo ba nasa krus pa? Hindi na, bumaba na nga siya eh. After ilang hours lang, bumaba na po si Jesus Christ. Parang 6 hours lang, bumaba na po si Jesus Christ. Dahil siya po ay naman namatay, inilibing po siya. Tapos hindi rin naman siya nanatili doon sa libingan. Sapagat ilang araw lang po siya sa libingan? 3 araw lang po. Hindi rin siya nanatili sa libingan. Ano po? Kaya nga may nagbibiro, sana kung meron tayong kwintas na krus, dapat kasama po, katabi po nung kwintas na krus, nitso. Para kumpleto yung gospel. Death and resurrection. Pero hindi po nanatili si Kristo sa libingan eh. Ang sabi po ng salita ng Diyos, and God raised us up with Christ. And seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Therefore, positionally, nasaan na po si Jesus Christ ngayon? Nasa langit na. Nasa kanan ng Ama. Guess what? Sino katabi? Sino katabi, mga kapatid? Lakas-lakas ang po ang boses. Tayo, yung mga iba. Basahin nga natin ulit para maniwala po kayo. Hindi naman tayo nag-iimbento. And God raised us up with Christ. Binuhay ka ba kasama ni Kristo? With Christ. And seated us with Him. Ano po? So therefore, kaupo mo ba si Kristo? Kasama na kaupo si Kristo? Kasama ka ba ni Kristo nakaupo? Amen. Saan? In the heavenly realms. Kaya nga hindi ka taga rito. Amen, mga kapatid? Yes, itong physical nating katawan, nandito, nagpapagod, nagtatrabaho, pero yung espiritu po natin, ang position po niya, nandoon na. Nakaupo. Therefore, kahit na ikaw ay nandito ngayon, kapatid, nagtatrabaho ka sa mundong ito, alamin mo, kapatid, that you are not just a citizen of the Philippines. You are of heavenly citizenship. Kaupo mo kasama si Kristo. Nakaupo na po si Kristo sa kanan ng Diyos. Ganon din po tayo. At ang pag-upo po ay position of rest. Pag nakaupo ka, position yan ng rest. Pag naglinis ka ng bahay buong maghapon, sasabihin mo, teka nga, upo muna. Ibig sabihin ba, pag sinabi mo, makaupo muna, magpapagod ka further? Hindi, mga kapatid. Pag sinabi mo, makaupo muna, ibig sabihin, sinisignify mo, gusto mong magpahinga. At dahil iniupo na po tayong kasama ni Kristo, tayo po ay nasa position of rest. At dahil tayo po ay nasa kalangitan, tayo rin po ay nasa position of authority. No? Dahil tayo po ay kasama ni Kristo. At dahil tayo po ay nasa position of authority, we can now rule and reign with Christ right now. Sabi nga natin, right now.
May talata po ba tayo dyan, Pastor? Siyempre naman. Ano sabi ng Romans chapter 5, verse 17? It is certain. Sabi nga natin, certain. Ano Tagalog ng certain? Tiyak. Sigurado. Ano raw ang certain? That death ruled because of one person's failure. Ano daw ang tiyak, mga kapatid? Naghari ang kamatayan dahil may nag-fail. Sino yung nag-fail? Si Adan. Amen? That is the person who failed. Adam. Pero, tingnan niyo po yung susunod na bahagi ng talata. It's even more certain. Mas tiyak. Kung tiyak pala, mga kapatid, na naghari ang kamatayan dahil sa ginawa ni Adan, mas tiyak ito. Ano po ang mas tiyak? That those who receive God's overflowing kindness, taas ang kamay of those who receive God's overflowing kindness and the gift. Sige po, palakpan po natin si Lord. And the gift, hindi lang po yun, sabi ko, and the gift of His approval. Ano daw pong approval ng Diyos? Pinagsusweldo po ba o regalo? Gift po ba, mga kapatid, o salary? Gift po ba, mga kapatid, o premyo? Hindi, sabi doon. We receive God's overflowing kindness and the gift of His approval. Amen, mga kapatid? Therefore, ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos, regalo niya yun sa'yo. Hindi mo yun pinagpaguran, hindi mo yun binayaran, pinagkakaloob sa'yo kahit hindi ka naman karapat-dapat. Ano mangyari, mga kapatid? Pag tayo daw po ay tumanggap ng God's overflowing kindness and the gift of His approval, ano ang more certain? That we will what? Rule in life. Sabi mo sa katabi mo, hi, ruler. You are not a defeated foe. You are a victor. Because you rule. But do you rule because of your greatness and because of your goodness? No, mga kapatid. You rule because of one person. Sabi ng talata. And that person is Jesus Christ. Amen, mga kapatid? Kaya palakpakan po natin ulit si Lord. Hallelujah. Kaya huwag po nating mamaliitin yung buhay natin. Huwag po natin titinan yung buhay natin. Ako, talunan talaga ako. Ako talaga yung bobo. Ako talaga yung walang alam. Ako lagi na lang ganito. Lagi ako nauntog. Lagi na lang ako biktima. Hindi po, mga kapatid. Sabi ng salita ng Diyos, you will rule. Now, nagre-renew po tayo ng isip. Baka kasi nakaupo tayo rito, ang isip mo, you are not a ruler. Pero sinabi na ng Biblia, mga kapatid, that you are the head. Sabi ng Panginoon sa Israelites, you are the head, not the tail. You are above and not beneath. Amen, mga kapatid? Kaya ikaw ay ruler. Pero ruler ka ba dahil magaling ka? Hindi. It is only because of that one person, Jesus Christ. And it is more certain. Amen, mga kapatid? Kung certain na ang kamatayan daw ay naghari dahil kay Adan, o abay, mas certain ito. Mas tiyak ito na na ikaw na tumanggap ng overflowing kindness ng Diyos, ibig sabihin ng kanyang biyaya, at ikaw na tumanggap ng kaloob niya, ng kanyang approval, ng kanyang pagtanggap, will rule. Again, sabihin nga natin, I will rule. Amen? So let us rule, mga kapatid. Kapag tinanggap po natin ang katotohanan ito, tinignan po natin yung mga sarili natin na nakaupong kasama ni Kristo, lalong magiging malinaw ang finished work ni Jesus. Natapos na talaga. It is done. Mapapahinga po tayo. Mapapanatag po tayo. Hindi po kinakailangan nagpapawis tayo. Hindi po kinakailangan nagpapagod po tayo. Hindi po kinakailangan pressured tayo sa mundong ito. Hindi po kinakailangan tayo po, mga kapatid, ay nadidiscourage sa mundong ito. Bakit, mga kapatid? Because the job of salvation and sanctification, the job ng pagliligtas sa iyo at pagiging banal mo, kapatid, tapos na. Tinanggap ka na ng Panginoon. So, therefore, sabay-sabay nga ho tayo sa faith declaration na ito. Dahil kay Kristo, iniupo na ako sa kalangitan kasama niya. Nasa posisyon ako ngayon ng kapahingahan at kapangyarihan. Tinatamasa ko ngayon ang apaw-apaw na kabutihan at pagtanggap ng Diyos
sa akin. Do you believe that, kapatid? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Atin yan. No, hindi po tayo umaalis sa faith declaration natin sa pinag-aaral natin talata. Gusto niyo pa ho? Ephesians chapter 2 verse 10. Ang sabi po doon, for we are His workmanship. Binabasa po natin ito sa Amplified. Ibig sabihin ng workmanship, His own masterwork. A work of art. Tignan mo nga yung katabi mo, masterpiece yan. Amen mga kapatid? You are His workmanship. That is a work of art. So hindi lang si Mona Lisa ang work of art. Ikaw lalo na. Amen mga kapatid? Sapagkat si Mona Lisa, ang nagdeklara na work of art siya, edi yung composer. Sino ba composer nun? Pastor James. Oh, pero alam natin kantahin. Oh. Pero, ikaw, ang nagdedeklarang masterpiece ka, hindi si Nat King Cole. Ang nagdedeklarang masterpiece ka, si God. How beautiful you are, kapatid. Amen mga kapatid? So sabi po doon, we are a workmanship created, eto na, in Christ. Kaya naman pala workmanship ka. Kaya naman pala ang ganda mo. Kaya naman pala ikaw ay piece of art. Bakit? Because that is you were created in Christ Jesus. Ibig sabihin, you were reborn from above. You were spiritually transformed. You were renewed, ready to be used. Para saan? For good works. At ang mga good works na ito ay kailan inihanda ni God? Which God prepared for us. Kailan? Beforehand. Taking paths which He set. Para saan? So that we would walk in them. Noong pa lang pala naman kapatid, meron nang pinaghanda si Lord na mabubuting gawa. Hindi ka pa nabubuhay. Ganoon ka pinag-isipan ni God. Kung meron pong advance mag-isip, si God. Sapagkat noong pa lamang from the foundation of the world, pinag-isipan ka na ng Diyos. Tapos ngayon, pag may problema tayo, sabihin ka agad natin, naalala kaya ako ng Diyos? Parang conflict, ano po mga kapatid? Pero ito sinasabi rito, pinag-isipan ka na ni God. At pinag-isipan na niya yung mga mabubuting gawa na gagawin mo. Paglabas na pagpalapas mo pa lang sa pintuang ito mga kapatid, meron nang inihanda si God na mabuting gawa na gagawin mo. Amen mga kapatid? Ang gagawin na lamang po natin, lalakaran po natin yung mabuting gawang iyon. Bakit? Inihanda na po yun ni God sa atin. The word workmanship is the Greek word poema. Poema. Yan. Ang poema po mga kapatid is linguistically related to the word poem. We are the Creator's poetry, His work of art, His masterpiece, which is to say, we are an expression of Him. So sa tuwing ikaw ay haharap sa salamin, you are seeing an expression of God. You are God's expression. Amen mga kapatid? Kaya po pagka nakita mo yung boyfriend mo, nakita mo yung girlfriend mo, nakita mo yung asawa mo, yung spouse mo, yung iyong anak, sabihin mo kagad, you are an expression of God. Amen mga kapatid? Because we are His work of art. We bear the Master's fingerprints. We bear the Master's signature. And His very nature. Ano po? Ang ganda, ano ho mga kapatid? Kaya nga po mga kapatid, huwag mong babuyin ang sarili mo. Ulitin ko po, huwag mong babuyin ang sarili mo. Huwag mong mamababain ang sarili mo. Huwag mong mamaliiting halaga ang sarili mo. Huwag kang pumayag na babuyin ka ng iba. Natatanggap po ba natin mga kapatid? Because you are God's workmanship. You are the masterpiece of God. Ganito kataas ang binigay na halaga ng Diyos sa iyo.
Huwag mong mababain. Amen mga kapatid? Okay po ba mga kapatid? I speak to the youth. Pag nagkaroon kayo ng relationship, huwag kang pumayag na ibigay ang bataan. Intindihan niyo na ako? Amen mga kapatid? Kahit na halimbawa sabihin sa'yo, love kita. Mahal na mahal kita. Iniibig kita. Ikaw lang. No? Kahit na. At kahit na anong kuryente pa ang dumaan sa likod mo. Amen mga kapatid? Why? Because you are God's workmanship. Preserve your dignity. Preserve your virginity. Itaas mo yan. Huwag mo yang ibababa. Lagyan mo ng lock. Tapos yung lock, lumukin mo. Para hindi mahuhubad. Amen mga kapatid? Bakit? You are God's workmanship. Amen mga kapatid? So, huwag mo hahayaan na ito yung ini-affix na halaga ni Lord sa iyo. Tapos dahil lang sa isang salita, dahil lang sa isang kung ano man, papayag ka ngayon na mawala yun. Amen mga kapatid? Now, para po sa atin mga kapatid, na maaaring tapos na, wala na tayong nagawa eh. Ano po? May restoration po si Lord. Amen mga kapatid? Sapagkat si Mary Magdalene, no, na marami po siyang mga pinagdaanan, and yet, sabi ni Jesus Christ, I do not condemn you. Sin no more. Amen mga kapatid? So therefore, nire-restore tayo ng Panginoon. At sa pag sinabing restoration, iniaangat kanyang uli. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ kay Mary Magdalene, I also do not condemn you. Sin no more. Is that a restoration? Yes. No, huwag ka na uling magkasala. Ibig sabihin, huwag ka nang bumalik doon sa dati mong ginagawa. O doon sa dati mong kinabagsakan. O doon sa dating nagparumi sa iyo. Amen mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, hindi na ako babalik doon. Parang konti lang. Siguro, yung iba naman kasi, wala namang babalikan. Ano po? Pero, let us be honest before God. Ano po? Kung meron man, pwede sabihin natin kay God, Lord, salamat po, ni-restore mo na po ako. And I am now your workmanship. Created in Christ Jesus to what? Do good works, which God has prepared beforehand for us para isagawa. No? So yung iba, binabasa po ito, Ephesians chapter 2 verse 10, binabasa po nila to, ang iniisip kagad nila, yung good works dito, ministry. Mga kapatid, pag ministry, napakakitid namang definition na ang good works pala ay ministry because sometimes ministry is done inside the church. At kung may ministry man outside the church, di parang napakalimitado lang. Kung yan pala yung good works, paano kung wala akong ministry? Di wala pala akong good works, hindi mga kapatid. Ang good works ay mga bagay na ginagawa po natin bilang tugon sa biyaya at kabutihan ng Diyos sa atin. Amen mga kapatid? Biyaya po yun. Halimbawa, nag-uusapan po namin ni Sister Phoebe dahil mahilig kami sa pusa. Sabi natin, tara, bili tayo ng pagkain ng pusa. Tapos, maglalakad lang tayo dito sa Nueva Villa. Tapos, lahat na makikita natin pusa, bibigyan natin ng palo. Bibigyan natin ng pagkain. Ayun. Mabuting gawa po ba yun? Nakasulat po ba yun sa Bible? Hindi. Pero inihanda na kaya ni Lord yun? Oo, inihanda na ni Lord yun. No? Ang gagawin na lamang namin, susundin na lang namin. Parang ganun. No? Whatever it is na mabuting bagay na nilagay ng Panginoon sa iyo, because you are His workmanship, gawin mo. No? Alam mo naman kung ano yung mabuti at ano yung masama eh. Tama mga kapatid? So pag sinabi may nagbumulong sa iyo, sunugin mo ang bahay ng kapitbahay mo. Mabuti po ba yun mga kapatid? Hindi. Dahil bumili na naman ng bagong TV, nakakainggit na.
Sunugin mo na. Ganun po ba mga kapatid? So alam mo, ay hindi sa Panginoon yun. Yun ay sa kaaway. Ano po? Pero pag halimbawa, abutan mo ng ulap yung kapitbahay mo na binaha. No, Lord, binaha rin kami, kaya nga magkapitbahay kami, pareho kami binaha eh. Pero ikaw ang nagluluto ngayon. At sila parang wala pang niluluto. At parang hindi mo ba narinig na nagsabi sila, ano kayang mauulam ngayon? Pero narinig ko rin, Panginoon, na nagtanong sila, ano kaya ang ma-order sa Grab? Pero sinasabi ko sa iyo ngayon, bigyan mo sila ng ulam. Mabuting gawa po ba mga kapatid? Mabuting gawa, di gawin. Gawin. Pag hindi pa pinalagpas mo natin yun, we miss the opportunity to do good. Kinukondem ba tayo ng Panginoon? Sabi ni Lord, dahil hindi mo binigay yung ulam, hindi na kita bibigyan ng ulam. Hindi ba po mga kapatid, hindi ganun si God. No? Kaya lang, nami-miss po natin yung opportunity to be the workmanship of God. To be the masterpiece of God. To be His signature. No? To be His expression sa mundong ito. Therefore, be excited. Sabi mo sa katabi mo, be excited. Ang daming ipapagawa ni God na mabuti sa iyo. Amen mga kapatid? Yung mga nagpe-pray po sa amin ng mga pastor, salamat po. That is a good work. We appreciate yung prayer ninyo mga kapatid. Araw-araw nabubuhay po tayo ngayon bilang mga anak ng Diyos. May dalawang pagpipilian. You are either to choose to do good or to choose to do bad. If that is good, then yan yung prepare ni God. Pero if that is bad, then yan yung tukso ni Satan. Yan yung tukso ng sanlibutan ito. Sabay-sabay nga natin basahin ng faith declaration na ito mga kapatid. Dahil kay Kristo, ako ang obra maestra ng Diyos. Kinasasabikan ko palaging magamit niya na pagdaluyan ng mabubuting gawa para sa mga taong nakapaligid sa atin. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Gusto niyo pa mga kapatid? Ephesians chapter 1 verse 4. Tingnan naman natin yung phrase na in Him. Kanina, in Christ. O tingnan naman natin yung in Him. Sabi sa Ephesians 1:4, He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be what? Holy and without blame before Him in love. Sino daw po ang pinili niya? Us. Linawin po natin yung us. Ano ho? Kasi yung us po dyan mga kapatid, yan po ay pumapatungkol kay Pablo. Na siyang sumulat mga kapatid ng liham na ito. At sa kanya mga kapwa Hudyo. Remember, kausap po niya dyan ng mga Ephesians. Pero sabi niya sa mga Ephesians, He hath chosen us. Kasi sino po ba ang unang hinirang? Hudyo o Hentil? Hudyo. Sila muna yung mga pinili. So He hath chosen us para maging holy and without blame before Him in love. Hinirang po sila ng Diyos pamagitan ni Kristo. Ang mabuting balita po ay ito mga kapatid. Hindi po natapos si God sa paghirang sa mga Hudyo. Kasi atras lamang po tayo, abante lang po tayo sa mga susunod na verse. Sa verse 13, sabi na po rito, and you also. Sino yung you? Yung Ephesians. Kasi yun ang kausap niya, yun ang sinusulatan niya. Sabi niya kuna, He has chosen us, and you also were what? Included in Christ. So, sino na ngayon ang kasama kay Kristo? Hudyo at Hentil. Kailan naman sila na-include kay Kristo? When you heard the message of truth. Ano yung message of truth? The gospel of your salvation. And we know that the gospel of your salvation is the gospel of grace. No? Acts chapter 20, verse 24. Now, nung narinig po ba nila sapat na yun para maligtas sila? Hindi po. Tuloy natin. When you believed, sabi mo sa katabi mo, hindi lang sapat na makapakinig. Dapat nananampalataya. Ang katotohanan na magbabago sa iyo ay hindi yung katotohanan narinig mo lang. Ang katotohanan na magbabago sa iyo ay ang katotohanan narinig mo at pinababa mo sa puso at pinananampalatayanan mo. Amen mga kapatid? Kaya nga po yung mga asawang babae dito, no? Hindi naman ho kayo, narinig nyo lang, sinabi sa inyo ng asawa nyo babae, nililigawan pala kayo, sabi, I love you. Narinig mo, magpakasal na kayo. Hindi. Dapat pinaniwalaan mo. Amen mga kapatid? Dapat nabola ka.
So, ikaw ay naniwala, kaya kasal na kayo ngayon. Why? Because you heard, and then you believed. Ganon din po kapag niligawan tayo ni God. Niligawan niya tayo eh. Nagpakita siya ng pagmamahal sa atin eh. Siya nagpakita ng motibo eh. Doon sa krus ng Kalbaryo eh, ang motive ko, mahalin ka. Ang motive ko, ikaw ay iligtas. Eh naniwala po tayo, ano nangyari when you believed? You were marked in Him with the seal. Ano yung seal? The promised Holy Spirit. Ligtas ka ba magpakailanman, kapatid? Selyado ka ba, kapatid? Yes, selyado ka. Bakit naman ganon? Kasi nga, basahin po natin ito. Nais kasi ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Alam nyo, memorize niyo po ito mga kapatid. Mahalaga to, pag-share ng gospel. Nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ayaw niyang mapahamak ang sino man. 2 Peter chapter 3 verse 9. Kung ikaw ba naniniwala rito kapatid na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao, sisharean mo lahat ng tao. Pero kung hindi ka naniniwala, hindi nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Eh paano ngayon yan? Paano ka mag-share sa lahat? Baka mamaya yung sisharean mo, iisipan mo, baka hindi naman gusto ng Diyos na maligtas to. Pero sabi ng Biblia, nais ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Ayaw niyang mapahamak ang sino man. Pero kung naniniwala ka na may gusto ang Diyos na mapahamak, di, sisharean ko ba naman to? Ay, wag ito, parang sa hilat siya ng mukha nito, parang gusto ng Diyos mapahamak to eh. Hindi, sabi ng Biblia, ayaw niyang mapahamak ang sino man. Kasama ka ba sa sino man? Yes, yung kapitbahay mo. Yung tiyo mong matigas ang ulo. Yung kaklase mo na makulit, na nag-aagaw lagi ng ano. Yes. Yung hindi nagbabayad ng utang sa'yo. Yes. Kasama eh. Tapos ito maganda. He commands. Sino kinukuman niya? Ilang tao? Sabihin natin all people. Anong gusto ng Diyos na gawin ng lahat ng tao? Everywhere. To repent. Magsisi. So meron bang excuse? May hindi ba ipinakukumand si Lord na mag-repent? Wag na yung mga wag na yan si Xi Jinping. Wag na yan si Hitler. Hindi mga kapatid, lahat ng tao. Therefore, can we share the gospel to everyone? Yes. Bakit? Gusto ba siyang iligtas ni God? Bakit ayaw ba siya kasing mapahamak ng Lord? Bakit? Kasi gusto ba ni Lord na magsisi siya? Magbago siya ng isip? Yes. Memorize po natin itong katotohanan ito mga kapatid. Ito po yung magbibigay sa atin ng power, encouragement, motivation to share the gospel to everyone. Amen mga kapatid? So, pinili ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao, pero ito naman, nasa tao ang pagsampalataya. Upang maranasan niya ang libreng kaligtasan na kaloob ng Diyos. Kaya magtataka ka, ang dami ng tao nakapakinig na ilang beses na, nakapakinig na ng gospel, pero hanggang ngayon hindi sumasampalataya. Ayaw niya eh. Ano po? Pinagpakitaan na siya ng kabutihan ng Diyos. Nais ng Diyos na maligtas siya. Ayaw ng Diyos na mapahamak siya. Nais ng Diyos na siya ay magsisi, magbago ng isip. Pero ayaw niya eh. Ano po? Hindi tumatanggap sa Panginoon. Pero bakit ikaw? Naintindihan mo, naunawaan mo. Bakit? Kasi nga, sumampalataya ka. Nang maipahayag sa iyo ang gospel of grace, sabi ng Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel. Why? Because it is the power of God for the salvation of sinners. You see? Pag narinig yung gospel, yun ang nagbibigay ng power para yung makasalanan sumampalataya. Pero minsan, kahit may mga makasalanan na, nagtitigas-tigasan pa rin talaga ng ulo. Sayang. Sana wag umabot na tapos na ang sanlibutan, tapos tayo nasa langit, tapos ngayon nagsisisigaw siya doon sa impyerno. Kasi nasabi niya, ay nako, ba't di nyo binahagi sa akin ng mabuting balita? No, binahagi po namin sa inyo, ayaw po nyo eh. Yun ang nakakaiyak mga kapatid. Kaya ngayon pa lamang, yung mga kamag-anak natin, yung pamilya natin, akayin natin sa Panginoon. Amen mga kapatid? Yung mga kaibigan natin, katrabaho natin, akayin natin sa Panginoon. Wag po tayong nonchalant na parang, kasama ko naman yan pagkatanghalian, kami nagbibiruan kami. Lahat na ng joke, napagbiruan nyo na, pero hindi pa pala siya ligtas.
Na-share mo na sa kanya yung lahat ng joke na alam mo, napulot mo lang naman sa Facebook, pero hindi pa siya ligtas kasi hindi ka pa nagsishare ng gospel sa kanya. Pinagnadamot po natin mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, huwag. Bakit? Kasi nga, mga kapatid, tinawag na tayo ni God to be in the ministry of reconciliation. 2 Corinthians 5:19-20. Alam mo bang minister ka? You are a minister of reconciliation. Kasi si God, ipinakipagbati na niya ang sanlibutan sa kanya sarili. Tapos sinasabi ngayon ni na Pablo, kayo naman makipagbati na rin kayo sa Diyos. Kaninong mensahe yun, kapatid? Sa iyo. Sa akin. Sa atin pong lahat. Basahin nga po natin yung faith declaration. Dahil kay Kristo, ako ngayon ay ligtas. At dahil pinipili ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao, magpapakasangkapan ako sa Kanya. Magpapagamit upang ibahagi sa lahat kong kakilala ang mabuting balita ni Kristo. Ang mensahe ng tinapos niyang gawa sa krus at muling pagkabuhay. Tapos na po kasi. It is already done. Amen? Next, in the beloved. Ephesians 1 verse 6 mula po sa New King James Version. Sabi po dun, to the praise of the glory of His grace, by which He, God, made us accepted in the beloved. God made us accepted through whom? In the beloved. Sino po may dahil, mga kapatid, kung ba't naging katanggap-tanggap tayo sa Kanya? Si God. Pero nangyari yon sa pamagitan nino? Ni Kristo. Si Jesus yung beloved. We are now accepted before God. Tingnan niyo po mga kapatid, saan tayo galing ha? Nung nagre-relihiyon pa lang po tayo, kung ano nung ginagawa natin for us to be accepted. Tama mga kapatid? Kung ano nung mga kulay ng kandila, sinisindihan po natin, kinalyo na yung tuhod natin, kakalakad ng paluhod, mula po sa pintuan hanggang doon sa altar, which is by the way, sinabi ko po sa inyo, wala na pong altar ngayon. Sapagkat ang altar mga kapatid ay doon pinapatay ang mga hayop, wala na pong pinapatay na hayop ngayon, wala ng altar. Ang huling may pinatay ay doon sa krus. Kaya the cross is the last altar. So ang tawag po nito sa atin ngayon, hindi altar. Stage. Stage. You come to the stage. Come forward. Kung mayroong palalapitin, may papag-pray. Po, kung ano nung ginagawa natin para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Nagdadasal tayo ng kung ano-ano kahit di na natin naiintindihan. Nagkakapit po tayo rito mga kapatid ng kung ano-ano mga Latin na hindi mo naman naiintindihan. Pero ang isip mo, pag naglagay ako rito ng papel, ako'y gagaling. Tatanggapin ako ni God, ako'y gagaling. Mga kapatid, sabi po doon, there is only one way for you to be accepted by God. Paano? In the beloved. Palakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah. Yung word po na accepted, yan po yung Greek word na karitoo, na ang ibig sabihin po ay highly favored. To make accepted, to endue with special honor. Birin mo, no? Ang ganda, no? Ikaw, workmanship ka na ni God, you are His workmanship, you are His obra maestra, you are His masterpiece, you are His signature, tapos ngayon, you are endued with special honor. Mataas pa po ba ito mga kapatid sa high honors na binibigay ng mga eskwelahan? Oh yes. Bakit? Because this is the highest honor. Saan galing ito mga kapatid? Sa Kanya who is most high. Sa Diyos. At ibinigay niya sa atin mga kapatid. Ang karito ay galing sa charis. No? Alam po natin yung charis. Yan po yung grace. Ano ho? So si God may charis, grace. Tapos yung act ng kanyang pagbibigay, next phase. The act of His giving us His favor freely is charizomai. Okay? Yung action. Kaya naman nung ibigay na sa iyo yung charis, ikaw ay karito. You are graced, ikaw ay sukdulang biniyayaan, ikaw ay malalim na iniibig. Therefore, kung malalim kang inibig, hindi mo kinakailangan humanap ng pag-ibig sa kahit na ano sa sanlibutan ito. Amen mga kapatid? Hindi mo kinakailangan maghabol ng pag-ibig ng kung sino man. Amen mga kapatid? Bakit? Malalim kang iniibig ng Diyos. Ikaw ay sobrang pinapaboran. Hindi mo kinakailangan si Mayor. Hindi mo kinakailangan na magbanggit ka ng mga pangalan pag nag-a-apply ka ng trabaho.
Para lang ikaw ay makapag sabi mo, may boxing nga pala ngayon. Ngayon ba yun? Last week pa? Hindi, umalis na yung kalaban eh. Kilala ko yung mayor. Oo, magaling makipagsuntukan yun. Nagbabanggit ka ng kung sino-sino, hindi mga kapatid. Sabi po doon, ikaw ay sobrang pinapaboran ng Diyos. Hindi mo kailangan magbanggit ng kung sino-sinong tao, sino-sinong mahusay, sino-sinong magaling, sino-sinong matalino. No? Ang banggitin mo lang, I am in Christ Jesus. Kaya kahit nag-a-apply ako ng trabaho ngayon, Lord, salamat po, I am highly favored. Ako po ay sobrang pinapaboran. Amen mga kapatid? Labis akong katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Wow! Ginawa ba ng Diyos sa iyo, mga kapatid, dahil ang galing-galing natin? Hindi mo, kapatid. Kasi siya ay mapagbiyaya. Amen, mga kapatid? So, mga kapatid, may this truth. Kaya tanggalin po natin, mga kapatid, si Jesus. Pag tinanggal natin si Jesus, pag tinanggal po natin yung beloved, baliwala na po yung lahat ng blessing. Nakita natin sa Ephesians chapter 1, verse 3 kanina, we have been blessed with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ Jesus. Tanggalin mo si beloved, wala nang blessing. Tanggalin natin si Kristo, mga kapatid, wala nang pagpapala. Wala na pong daan. Kasi siya nga po yung daan. Therefore, mga kapatid, may this truth humble us. Sana pag tinitingnan po natin, uy, ako pala grace, ako ay sukdulang biniyayaan. Sana ma-humble po tayo. Sana maisip po natin, lahat pala ng tinatangkilik ko. Lahat ng maiisip ko na meron ako, hindi dahil sa akin. Dahil sa Diyos ng biyaya. Amen, mga kapatid? Isipin mo kung anong blessing meron ka ngayon. Isipin mo kung anong blessing ang tinatangkilik mo ngayon. Isipin mo kung anong inabot ng buhay mo ngayon. Lahat ng yan, kapatid, is because you are accepted in the beloved. It's because you are karito. You are graced. You are highly favored. Amen? Kaya sabay-sabay po nating basahin itong faith declaration na ito. Dahil kay Kristo, hindi na ako malulungkot at manliliit. Bakit? Dahil alam kong ako ay sukdulang biniyayaan. Malalim na iniibig. Sobrang pinapaboran at labis na katanggap-tanggap. Amen? Kung kinukunan niyo po ng picture yan, sana po maikapit po ninyo sa mga kapatid, sino man po ang hihingi nito, sabihin niyo lamang po sa akin, padadala ko sa inyo sa messenger. No? Mag-message po kayo sa akin mamaya. Pastor, pengi po ng mensahe kanina. No? Tapos papadala ko na po sa inyo para lang ma-review po ninyo. Amen, mga kapatid? Tingnan po natin isa pa. Ang ganda eh. In the Lord. In the Lord. Sabi na Ephesians chapter 5 verse 8, for you were once darkness. Ano ka daw dati? Huwag ka sasagot na maitim. Kasi hanggang ngayon maitim pa rin tayo. You were once what? Darkness. Tingnan niyo mga kapatid nakakamangha itong talatang to eh. Hindi sinabi rito, you were once in darkness. Kasi kung in darkness, hindi ibig sabihin, pwede akong umalis sa darkness. Pero hindi sabi rito, you were once darkness. Ikaw mismo, kadiliman. No? But now, you are light in the Lord. Hallelujah. Dati daw, ikaw ay kadiliman, pero now, sabi doon, hindi sinasabing, you are in the light. No, sabi doon, you are light in the Lord. So darkness was once your identity. Darkness was once your nature. But today, in the Lord, light is your nature. Ikaw ay likas na liwanag. Na-share ko po sa inyo mga kapatid dati, si Papa Mars, yung tatay po ni Sister Yan, naliligaw pa lang po ako, nung unbeliever pa po siya, madilim yung kanyang mukha. Pero alam niyo, nung sumampalataya po siya, na-born again po siya mga kapatid, nangyari sa kanya to. Now, you are light in the Lord. Tumigil na po siyang uminom, tumigil na po siyang manigarilyo, no? Yung mga nagpapapangit sa katawan ng tao,
mga kapatid. Tumigil na po siyang magsugal. Tumigil na po siyang gumawa ng kung ano-ano mga bisyo. Naglingkod siya sa Panginoon. Ang pinakagusto niyang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, ay ang pangangaral sa mga patay. Hindi pala sa mga patay, sa burol. Sa mga burol, hindi doon sa patay. Pangangaral sa mga burol. In fact, tuwa-tuwa po kami, natawa talaga kami, sapagkat kinikwento niya, naglalakad lamang po siya, may nadaanan siyang burol, hindi naman niya kilala, nag-share siya ng gospel doon sa burol. Sabi ko, daig kami ni Papa. Kami para makapag-share ng gospel, kailangan sabihan pa kami na, Pastor, kailangan may ganito po, may ganito tayo, may ganito. Si Papa po hindi, mga kapatid. Bakit? Because he knew and he believed that he was light in the Lord. Amen, mga kapatid? At ganoon din po yung ginawa sa atin ng Diyos. Kung saan kadiliman tayo pinulot ng Panginoon, mga kapatid. Tama, mga kapatid? Nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, gaano kadilim ang buhay natin? Pero salamat sa Panginoon, sapagkat sabi ito, now, you are light in the Lord. And wala na pong balikan. Hindi po ito yung aandap-andap. Oh, dati darkness ka, pero light ka ngayon. Uy, darkness ulit. Oh, light na naman. Ay, darkness na naman. Hindi, mga kapatid. Sabi kasi doon, you were once darkness. But now, you are light in the Lord. Tingnan mo nga yung nagliliwanag. Hallelujah kay Kristo na katabi mo ngayon. Praise God. Amen. You are light in the Lord. Yun po kasing darkness, mga kapatid, metaphor po yan. Ano ba Tagalog na metaphor? Sagisa? Talinghaga. Ang darkness po ay talinghaga o metaphor o sumisimbolo sa kasamaan at kasalanan, no? At sa kahit na anong bagay that is untouched by God. Ibig sabihin, mga kapatid, kasi si God ay light. 1 John chapter 1 verse 5. Therefore, kung wala diyan sa pamilyang yan, ang Diyos, darkness yan. Amen? Kung wala sa barkadang iyan, ang born again, darkness yung barkadang iyan. Huwag ka sasama dyan. Amen, mga kapatid? Kung dyan sa sistemang iyan, kung dyan sa pamamahalang iyan, wala yung untouched siya ni God, darkness po yun, mga kapatid. Because darkness exists where light is absent. Amen, mga kapatid? Pero alam po natin, magsindi ka lang ng light, nawawala ka agad ang darkness. Na meron po akong ipinost dati, kandila, picture ng isang kandila. Naalala po ninyo, mga kapatid. Picture pala ng isang posporo na may sindi. Nakakatuwa, mga kapatid, sapagkat yung katawan ng posporo may anino. Pero yung sindi, yung light, walang anino. Kaya nga sabi doon ng 1 John chapter 1, in Jesus, because Jesus is light, in Him there is no darkness at all. Ang magandang balita, ikaw ay hindi na darkness. Ikaw ay light. Sabi mo nga sa katabi mo, in you, there is no darkness at all. Wala nang kadiliman sa iyo, kapatid. Kaya nga, dahil mo si Kristo, siya po yung light of the world, John chapter 8, verse 12. Tayo na po ngayon, mga kapatid, ginawa na rin po tayong light of the world. Matthew chapter 5, verse 14. Formerly, we were once darkness, pero ngayon, liwanag na po tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi doon sa Genesis chapter 1 verse 3, sabi ni God, let there be light. Ano nangyari? And there was light. Alam mo ba natin, nasabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 5, itong Diyos na ito na nagsabing, let there be light, sabi 2 Corinthians chapter 4 verse 5, He has shined in our hearts. Nagliwanag siya sa ating mga puso. Tapos sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, He called us out of darkness into His marvelous light. Kaya ikaw nasa liwanag na ngayon. Amen, mga kapatid? Kaya panahon na para itakwil po natin yung lahat ng gawa ng kadiliman. Anumang kagawa ng kadiliman na nakikita pa po natin sa mga buhay natin, itakwil na po natin to. Sapagat hindi po ito kasama sa ating nature. Basahin nga po natin yung faith declaration na ito. Dahil kay Kristo, akong dating kadiliman ay liwanag na ngayon. Itinatakwil ko na ang mga gawa ng kadiliman at ipapamuhay ang mga makadiyos na gawa ng kaliwanagan. Balikan lamang po natin yung kanina.
Yung mga Diyos na gawa ng kaliwanagan, ito po yung good works that God has prepared in advance for us to do. Amen, mga kapatid? Nandiyan yan, sasabihin sa atin ni Jesus kung ano po yung mga gawa ng kaliwanagan na yan. Next, in whom? Last na yata to. Pagtakam lang kasi. In whom? Sabi po na Ephesians chapter 1 verse 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. You see mga kapatid, yung pong word na redemption, ang ibig sabihin po ng redemption, pagbabayad ng ransom price. Bakit po kinakailangan magbayad ng ransom price ang Diyos? Na-embargo po kasi ang tao dahil sa kasalanan. Dahil na-embargo ang tao, ang lahat ng tao ay naging makasalanan. Romans chapter 5 verse 12, nang magkasala si Adan, pumasok po ang kamatayan sa sanlibutan, nagkasala po ang lahat ng tao. Kaya sabi ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala. Ngunit, ibinigay po ni Jesus yung buhay niya bilang ransom price para sa ating lahat. 1 Timothy chapter 2 verse 6. Kaya mga alipin po tayo ng kasalanan dati, but Jesus redeemed us through His precious blood. At dahil ni-redeem na po tayo, nagbayad na si Kristo ng ransom price, we are now free. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are set free. Ikaw ay pinalaya na. So, bagamat tayo po ay mga makasalanan dati, malaya na po tayo. Tingnan po natin yung Acts chapter 13 verse 39. Through Him, everyone who believes is set free from every sin. Ngatain lang po muna natin yan mga kapatid. Through Him, sino yung Him? Si Jesus, sa pamamagitan niya. Lahat, everyone who believes is set free from every sin. Malaya ka na ba kapatid? Bakit? Sumampalataya ka na kasi kay Kristo. Itong pagpapalayang ito, pagdedeklara ng katuwiran, ito po sabi dito is a justification you were not able to obtain under the law of Moses. Kaya nga po umalis na tayo sa mixture. Bakit? Sapagkat sa mixture, nagkakanda halo-halo na, sige, sampalatayanan natin si Kristo, pero magtiwala tayo sa Ten Commandments. Pag ginawa natin yung Ten Commandments, magiging matuwid tayo. Hindi po mga kapatid. Pag tayo ay nagpasakop sa kautusan, magiging matuwid tayo. Hindi, sabi doon, no? Yung freedom that is obtained only through Jesus because you believed. It is a justification you were not able to obtain under the law of Moses. May napapawalang sala pa mga kapatid sa ilalim ng kautusan ni Moises? Wala. May masusumpungan ka bang kalinisan sa pagpaglilinis sa under the law of Moses? Permanent? Wala. Kaya nga po kay Kristo lamang. Ano? So walang mapapawalang sala sa ilalim ng kautusan ni Moises, tanging sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Minsan lang, hindi na po ito ulitin, kaya naman nagkamit na po ito ng eternal redemption para po sa atin. Hebrews chapter 9 verse 12. In Him we are completely and eternally saved. Sabihin nga natin, in Him, I am completely and eternally saved. Now, napansin po ba natin, balikan natin yung talata mga kapatid. Ephesians 1:7. Yan. Napansin po ba natin dyan mga kapatid, na yung redemption at yung forgiveness, isa lang. Ulitin ko po Basahin natin In whom we have redemption through what? His blood, comma. What do we also have? The forgiveness of sins. According to the riches of His grace. So what do we have? Redemption and forgiveness of sins. That is what we have. Kaya isa lang sila. Kaya nga mga kapatid, kapag ikaw ay tinubos na, ibig sabihin kasi, pinatawad ka na. At kung ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan, ibig sabihin kasi, ikaw ay natubos na. Amen? So pag natubos ka na, that is equal to, ikaw ay pinatawad na.
Kung sasabihin mo naman pinatawad ka na sa lahat ng iyong mga kasalanan, kasi nga, tinubos ka na kasi. They are one and the same. Tama mga kapatid? Nagkakaisa mo ba tayo? We have redemption through His blood. We also have the forgiveness of sins. Therefore, if you are redeemed, you are forgiven. Amen mga kapatid? Now, tanong. Do we always ask paulit-ulit to be redeemed? Sinasabi ba natin kaya, Lord, tubusin mo po ako. So maya-maya, Lord, tubusin mo po ako ha. Tapos bukas ulit, Lord, tubusin mo po ako ha. Ilang beses ka humingi ng katubusan, kapatid? Isa lang. Kung pareho sila ng kapatawaran, ilang beses ka rin hihingi ng kapatawaran? Isa. Kailan mo ginawa? Nung una kang sumampalataya kay Kristo. Bakit? Makasalanan ka kasi. Kaya sinabi mo, Lord, patawarin mo po ako sa aking pagkakasala. Kaya kinukumpisal ko sa iyo to. Kaya sabi ng 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us from how many sins? All sins. And cleanse us from how many unrighteousness? How much? All unrighteousness. So nalinis ka na nung humingi ng tawad isang beses? Malinis ka na magpakailanman? Yes. Paano ngayon pag nagkasala ka? Ano sabihin natin? Ano i-confess natin? Sabihin pa natin, Lord, pahingi po ulit ng tawad ha, kasi nagkasala ulit ako. Hindi mga kapatid, binatawad na tayo eh. So ano sabihin natin? Ano i-confess natin? Jesus, salamat po sa finished work mo. Because of your finished work at the cross and resurrection, I confess, I am completely forgiven. Amen mga kapatid? Inaamin ko po, nagkasala po ako. Inaamin ko po, mali yung naisip ko. Inaamin ko po, Panginoon. Ang sinasabi mo, ikaw ay nakiki-agree kay God na mali yung ginawa mo. Pero hindi mo hinihingi, nakapatawarin ka na naman niya. Bakit? Kasi pinatawad ka na niya eh. Ang pagpapatawad ay isang beses lang. Ibig sabihin ba nun, mga kapatid, nabawasan ka ng kabanalan kasi hindi ka humingi ng tawad? No. Nadagdagan ka, mga kapatid, ng katwiran. Bakit? Sapagkat nilalakaran mo yung katwiran ng Diyos. Sapagkat ang katwiran ng Diyos ay nagsasabing, pinatawad ka na. Ilang beses lang? Once lang. Sapagkat isang beses lang po siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo. So pag nagkasala po tayo ngayon, hindi na tayo humihingi ng tawad. Hindi natin sinasabi, Lord, pahingi po ng tawad. Tapos maya-maya konti, kinakabahan ka pa rin kasi. Kasi nga kinukondem ka ng kasalanan mo. Lord, napatawad mo ba ako kanina? Pahingi ya, Lord ha. Lord, forgive me Lord. In Jesus' name, Amen. After 2 minutes, Lord, yung kasalanan ko nga pala nagawa ko. Patawarin mo po ako. Paulit-ulit ka. Because you don't believe the finished work of Jesus. But if you believe, na totoo po ito mga kapatid, if you have redemption, then you are already forgiven. Ang gagawin mo na lang, i-acknowledge mo yung tinapos na gawa ni Kristo. Iko-confess mo, tapos iko-confess mo kung sino ka na. And who are you? You are the righteousness of God in Christ Jesus. That is confession. Kasi ang confession, mga kapatid, hindi po paghingi ng tawad. Confession, mga kapatid, is to agree with God. To say the same thing with God. And what is God saying about you? That you are forgiven. That you are righteous. Amen, mga kapatid? Kaya pag paulit-ulit kang humingi ng tawad, naiiwan ka ngayon sa sin consciousness. Ano mo na, makasalanan talaga ako. Kasi paulit-ulit kang humingi ng tawad. Pero kung one time sinabi mo, Lord, nagkasala po ako kanina, inaamin ko po. And nakikiisa po ako sa sinasabi mo na mali yung kasalanan ngayon, Panginoon. And so, Lord God, salamat na pinatawad mo na po ako sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Dinitiklara ko po, Panginoon, that I am the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. I receive it in Jesus' name. Amen. Saan ka mas magiging sin-conscious, kapatid? Yung paulit-ulit na paghingi ng tawad? O dito, na kinikilala mo yung tinapos na gawa ni Kristo? Doon ka magiging sin-conscious. Tanong, saan ka naman mas magiging son-conscious? Dito sa patuloy na paghingi ng tawad? O dito na nakatingin ka sa tinapos na gawa ni Kristo? Sa tinapos na gawa ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, do not be sin-conscious. Be son-conscious. Bakit, kapatid? Kasi nga, yung forgiveness, mga kapatid, means a letting go. Forgiveness means a dismissal, a sending away
Kaya pinalayas na po ni Kristo. Tignan niyo po mga kapatid, sabi sa Psalm 103 verse 12. Ay, hindi pa natin nila ilagay, ano? Pero nabasa niyo na po ito sa Bible. Sabi doon, as far as the east is from the west, God has removed our transgressions from us. As far as the east is from the west, God has removed our transgressions from us. Hindi po magkikita ang east tsaka west. Because if you're traveling west, you are forever traveling west. If you're traveling east, you are forever traveling east. Hindi sila magkikita. Therefore, ganun kalayo yung kasalanan mo na inilayo na sa iyo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, wala na. Tayo lang naman minsan nagbabalik. No? Kasi nga, hindi natin pinaniniwalaan. Kaya pabalik-balik po yun, mga kapatid. Kung hindi po natin hiningi sa Diyos na tubusin tayo, hindi rin natin dapat hingin sa Diyos na patawarin tayong paulit-ulit. Bakit? Sapagkat minsan ka lang tinubos, minsan ka rin lang naman pinatawad. Ano kaya sasabihin ng isang babae sa kanyang asawang lalaki pag sinabi ng asawa niya lalaki, pakasalan mo ulit ako ha? Pag sinabi naman ni Brother Danny kay Sister Joanne, Be, darling, pakasalan mo ulit ako ha? Ano sagot ng babae? Kasal na tayo eh. Pakasalan mo ulit ako ha? Maya-maya na naman, pakasalan mo ulit ako ha? Hindi, makukulitan na sa'yo yung babae. Bakit? Kasi nga pinakasalan ka na nga eh. Hindi mo na yun uli sasabihin sa kanya. Well, siguro pwede mo sabihin sa kanya pag mag-50 years na kayo. Pakasalan mo ulit ako. Well, pwede mo uli sabihin sa kanya kapag mag-75 years na kayo. Kung aabot tayo doon. Ano po? Kung mag-25 years, o sige, pwede. Pero yung araw-araw sabihin mo, maya't maya sabihin mo, pakasalan mo ako. Hindi mga kapatid. Isang beses lang yung kasal. At yung kasal, permanente na. As long as you live, you both are still alive. Amen mga kapatid? Ganon din kay God. Lord, tinubos mo po ako. Salamat, tinubos mo. Lord, salamat, pinatawad mo na po ako. One time lang. Because of the finished work of Jesus. At kung naniniwala ka talaga, kapatid, na yun ay nangyari na, tapos na, pamuhay po natin. Mas panatag yung puso natin na hindi tayo isip ng kasalanan natin. Nang iniisip po natin si Jesus. Na ang ating consciousness na kay Jesus, nasa ginawa niya, hindi ito sa gagawin mo. Tapos na po tayo doon, mga kapatid. Basahin nga po natin itong faith declaration na ito. Dahil kay Kristo, sabay-sabay, hindi ako nagdududa na ako ay ligtas magpakailanman, ganap ang katubusan at kumpleto ang kapatawaran. Payapa ang puso ko, bunga ng tinapos niyang gawa. Amen, mga kapatid? Gusto niyo pa ho ba? Kayo na lang. Ano ho? Sapat na po yan, mga kapatid, para makita po natin, aba, in Christ, in the Lord, in whom, in the beloved, ito po pala. Hindi po nga po natin dadaanan yung through Christ, through Him, through whom, with Him. Hindi pa nga natin dinaanan yan eh. Pero assignment po natin yun, di ho ba? Assignment po natin, mga kapatid, di ba? So, assignment niyo po yun. Basahin po natin yung English. Basahin po natin yung... Kung wala po kayong Bible na English, punta po kayo sa BibleGateway.com. Ang dami po itong Bibles. Basahin po natin. Isa-isahin po natin. Hanapin natin doon. Ano yung mga in Christ. Tapos, idugtong natin, ito pala, in Christ din ito. Ito pala, through Christ. Ito pala, because of Christ. So, lahat po yun, mga kapatid, sa'yo. Magmamatter na lamang po doon, mga kapatid, yung discovery mo. O kung sasabihin mong, teka, may papanoorin pa ako eh. Teka, may pupuntahan pa ako eh. Teka, may gagawin pa ako eh. Take away, mga kapatid. In Jesus, I do not lack any good thing. I rely, I receive, I rest, I rejoice. Because I am complete, whole, full, and perfect. I am fit. Amen? Ano yung fit? Ano yung fit? Nagtanong pa kasi kung ano yung fit, eh, no? Ideal, triumphant, ano yung F? Ano yan, Aida? Forgiven. Praise God. Amen.
So, mga kapatid, pinatakam lamang po natin, pero mag-aral po tayo. At ang maganda nito, mga kapatid, pagkatapos po sa Ephesians, tingnan niyo po yung Colossians, meron din dun. Ang dami din. Praise God. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang nagbigay sa amin ng kagalakan sa aming mga puso. Dahil sa lahat ng pagpapalang binigay mo na sa amin, dahil kay Kristo. Jesus, salamat po sa love mo sa amin. Hindi mo pinagkait ang iyong buhay, tinubos mo po kami sa krus, pinatawad sa lahat ng aming makasalanan, iniligtas kami, pinagpala, biniyayaan, pinaburan, tinanggap, sobra, Panginoon, sa aming mga inaasahan. Kapatid, kung narito ka ngayon, di ka pa sumasampalataya kay Kristo, o kung nanonood ka online, hindi mo pa kinikilala si Kristo, nais kitang samahan sa isang pagkilala kay Kristo. Panalangin at tanggapin siya sa puso mo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Salamat po sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad niyo ang lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako sa inyo. Inililigtas niyo ako ngayon. Nililinis sa lahat ng aking kalikuan. Ako ngayon ay ligtas. Hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa iyong mayamang biyaya. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Lord, maraming salamat. Kilala mo ang mga taong iyon na sumampalataya sa iyo. Kung narito po sila, Panginoon, tulungan mo kami bilang isang church. Akayin po sila, Panginoon, sa isang mas malalim na pagkilala sa iyo. Magsama-sama po kami, Panginoon, sa isang nagpapatuloy na paglago. In your grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kung sila naman po ay nasa online, I pray, Father God, ilid mo po sila by your Holy Spirit sa isang church, Grace Church, na kung saan ang itinataas lamang ay ang mabuting balita ni Kristo. Ang pinag-aaralan ay ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay. Salamat. You are powerful. You are all-knowing. You are all good. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Yan